manalangin walang humpay, samantalang inihintay si Jesus na buong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng malakas o ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ito na ang bisperas o ang huling araw ng lumang taon ng kalendaryo ng ating simbahan. Dahil mamayang gabi o bukas, papasok na tayo sa bagong kalendaryo ng liturhiya. Mamayang gabi kasi anticipated mass. Bukas, pagdiriwang na natin ang bagong kalendaryo ng ating simbahan. Kaya naman, ang ating pagbasa sa araw na ito ay nagtuturo sa atin kung ano ang dapat gawin sa katapusan. Itong buong linggo, halos araw-araw, tinatalakay ni Jesus ang paksa tungkol sa katapusan. At panghuli, may 3 paalala siya na dapat gawin bago ang katapusan. Una, mag-ingat. Sabihin nyo nga po, mag-ingat. Pinag-iingat ni Jesus ang kanyang mga alagad na magumon sa katakawan at paglalasing. May kilala ba kayong matakaw? May kilala kayong lasinggero? Sabihin nyo, mag-ingat. Ang katakawan at ang paglalasing ay kasalanan. Ito ang dapat pag-ingatan dahil ang mahulog sa kasalanan, ang magumon sa kasalanan at abutan ng katapusan ay mauuwi sa kamatayan. Mag-ingat, no? Yung mga sobrang matatakaw, mag-ingat. Yung mga sobrang mag-inom, mga lasinggero, mag-ingat. Pinag-iingat ni Jesus. Kaya kung sakali man tayo ay nagugumon, ibig sabihin ng nagugumon, sobra-sobra, nahuhulog na sa sobrang katakawan o sobrang paglalasing. No? Itong mga bagay na to, kasalanan, kapag sobra-sobra na tayo, magdudulot sa atin ng kamatayan. Kahit anong kasalanan,
kapag lalong sobra-sobra, nagdudulot ng kamatayan. Kaya sakali mang tayo ay nagkasala, sakali mang tayo ay nakagawa ng masama, pwedeng mangumpisal at humingi ng awa. Yan ang una, mag-ingat. Pangalawa, maging handa. Sabihin nyo nga po, anumang pag-iingat natin o anumang ingat natin kung hindi tayo handa, sigurado wala tayong mapapala. Dahil ang paghahanda, nakikita na tayo ay may ginagawa. Yung pag-iingat ay pag-iwas. Pero ang paghahanda ay pagkilos at paggawa. Yung pag-iingat, yan yung pag-iwas. Pero yung pagkilos, yan yung ginagawang paghahanda. Bago makapagtrabaho ng maganda, dapat mag-aral at magtapos. Hindi ba? May paghahanda. Bago magkaroon ng magandang pagsasama, ang mag-asawa, dapat may paghahanda. Hindi ba? O kinikilala ninyo, no? Ganun eh. Lahat ng bagay, bago gagawin, mayroong paghahanda. Ngayong araw na ito, ang ating mga kabataan ay sasailalim sa isang team building. No? Meron tayong pinaghahandaan. No? Hindi yung sabak ng sabak. No? Hindi yung, sige, gawin agad itong mga activities na ito. Kadalasan, kaya hindi nagtatagal ang isang grupo, hindi kasi napaghahandaan. No? Kaya hari nawa, no? Itong gagawin namin ay isang paghahanda. Dahil isa itong pagbubukas ng bagong ministry ng simbahan. Ngayon lang ulit magkakaroon ng youth ministry. At importante ang kabataan sa isang simbahan. Dahil gaya sa labas, gaya sa mundo, kayo ang pag-asa, ang kabataan. Itong mga lola natin, hindi natin alam gano'n na lang tayo katagal. No? Pero yung mga kabataan, kayo ang papalit. At kaya naman yung grupo ninyo kailangan matibay, matatag, para kayong magpatuloy ng mga gawain ng simbahan. Pangalawang dapat gawin, maging handa. At pangatlo, manalangin. Sabihin nyo nga, ano yung una? Pangalawa, pangatlo, matapos nating mag-ingat at maghanda, sadyang may mga bagay na hindi inaasahang mangyayari. Dahil hindi natin hawak ang lahat. Kaya ang pananalangin ay pagpapasa Diyos ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Totoo, kaya nating mag-ingat, kaya nating maghanda, pero may mga bagay na hindi natin kontrolado. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Kaya naman, ang paanyaya, manalangin. Mga kapatid, 3 bagay ang pwedeng gawin bago dumating ang katapusan. Mag-ingat, maghanda, at manalangin. Itong 3 ito ang maaring makatulong sa atin para marating ang langit. Amen. Amen.